Okay, taas ang kamay ng mga first-timer. Yung ngayon ka lang nakapag-church. Sa wala, puro luma na. Okay. Sige, ang topic natin this afternoon, the value of soul. Yan. Ang halaga ng ating kaluluwa. Basahin natin ang Matthew chapter 16, 25 and 26. Okay. Sabi yan, ang naghahangad na maligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito, ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Okay? Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Ano ba ang maibabayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? Okay, tayo pa ay manalangin. Father God, thank you for this morning. Open our hearts and our mind to receive your wonderful message, Father God. It will continue to change us, change our heart and our minds, Panginoon, and continue to speak to every one of us, O God. Thank you for your protection and guidance. And we pray also ang panahon namin ngayon, Panginoon, ipatuloy mo pong ingatan ang aming mga kababayan, Panginoon, sa iba't ibang lugar na nakaranas po ngayon ng hindi magandang panahon. Ganon din po sila, Pastora Sara, ang iyong pag-iingat sa kanilang pag-uwi, Panginoon Diyos. Salamat, guide us, O God, with your spirit. Thank you. This is our prayers in Jesus' name. Amen, amen. Sabi diyan, makamtan mo man daw ang lahat ng yaman ng mundong ito kung ang kaluluwa mo naman ay pupunta rin sa impyerno, sa walang kwenta ang lahat ng bagay. Okay po. Meron po tayong dalawang klase ng idea, isang bad idea at isang good idea. When we say good idea comes from the Lord. Okay? Pag sinabi natin good idea na nanggagaling sa Panginoon, ito po yung, ang tawag dito, nasaan ba yun? Okay, ang good idea ng Panginoon, okay, God's idea, ito yung idea na hindi hinahanap ng mga tao. Okay, kasi ang idea ng mundo, magkaroon ka ng magagandang damit, mga signatures na damit, mamahaling sapatos, mga Rolex, yan yung idea ng mundo or ng tao. Pero ang idea ng Diyos, walang naghahanap ng idea ng Panginoon. Okay po, kaya lahat ng bagay na gusto natin ilagay sa katawan natin, tandaan mo, yan ay lalagyan lang. Ang mahalaga, yung laman loob or yung kaluluwa. Ang kaluluwa, yan ang tunay na ikaw at tunay na ako. Naintindihan nyo? Itong katawan na to, mabubulok to eh. Pero ang kaluluwa, yan ay may eternal value. Lahat ng bagay sa mundong ito mawawala, kaluluwa lang ang matitira. Nakuha po natin. Kaya this afternoon, gusto kong ipakita sa inyo or gusto kong ipakita ng Panginoon sa atin kung gaano kahalaga ang kaluluwa. Kasi pag hindi natin nakita ang halaga ng kaluluwa, okay, magkakaroon tayo ng bad idea ng mundo. Wala tayong gagawin, magtrabaho, magkaroon ng pera. Pero yung i-value mo, yung kaluluwa mo at yung kaluluwa ng mga tao, hindi siya mahalaga sa'yo. Okay? Kasi ang idea mo ay idea lamang ng mundo. Okay, ang idea ng mundo, that's not a good idea. Okay? Ang totoong idea, okay, ang God's idea, ang iyong kaluluwa ay mahalaga. Yan ang pupunta sa impyerno. Naintindihan po natin? Kaya gusto kong malaman nyo na ang bawat isa sa atin ay may kaluluwa. At ito ay kailangan po nating pahalagahan. Okay. Saas po ang kamay ng mga first-timer. Wala? Oh, buti. Hindi.
Sayang kanina, marami pong first timer kanina eh. Taas rito yung matatagal na. Yan. Doon po sa mga first timer, sa matatagal na, okay, God gave us a chance to share the gospel. Okay, lalo na sa mga loved ones natin. Kasi may mga kaluluwa yung mga yan. Yung mga, pulubi, mga taong grasa, may kaluluwa po sila. Okay? So this afternoon, tingnan natin kung ano ba talaga ang kung paano natin i-value yung ating kaluluwa. Minsan po, ang pagbabago natin depende sa naririnig natin. Nakuha nyo? Si Bartimaeus, si blind Bartimaeus, nang marinig niya na si Jesus ay paparating, nagsisigaw siya. Okay? Narinig niya, paparating si Jesus, pumasok sa tenga, lumabas sa mata, nakakita siya. Okay? Kaya minsan, ang pagbabago depende sa ating naririnig. Tayo mga Pilipino, may narinig tayo, kailangan natin ng relihiyon. Okay? May narinig ka na ba na hindi relihiyon ang kailangan, kundi ang relasyon sa Panginoon? Okay, nung ako po ay, nung nagbigay ako ng buhay sa Lord, 17 years old ako. Okay? From 1 to 17, may relihiyon ako, pero nag-a-addict ako. Nakuha nyo? May relihiyon ako, barkada ko, mga addict. So, naka-experience ng ganun. May relihiyon ka, pero wala kang relasyon. Okay, may relihiyon ako, pero ang ginagawa ko, puro kasalanan. May relihiyon ako yan pero wala akong relasyon sa Diyos. May relihiyon ako, pero hindi ako marunong mag-pray. May relihiyon ako, pero hindi ako nagpe-pray kasi nga hindi naman ako marunong mag-pray. Kasi nga, walang relasyon. Okay. May relihiyon ako, pero wala akong alam sa Bible. So, naka-experience ng ganun. May relihiyon ka, pero wala kang alam sa Biblia. Hindi mo nga kinakausap si Lord eh. Okay? Ano ang mahalaga? Relihiyon, relasyon. Yan. May relihiyon ako, so magsisimba ako para magbawas ng kasalanan. Paglabas ko, dadagdagan ko. Mas marami paglabas ko. May relihiyon ako niyan, pero wala akong relasyon sa Panginoon. Nakuha ba natin? May relihiyon ako, pero ang kasama ko, mga maling tao. May relihiyon ako, ang pinupuntahan ko, mga maling lugar. May relihiyon ako, pero walang meaning ang buhay ko. May relihiyon ako, hindi ko alam ang purpose ng life ko. May relihiyon ako, pero wala akong spiritual family. Ang spiritual family, yan, katulad nyo. Ang biological family naman, yan yung mga parents nyo. Okay? Tanungin ko ulit kayo. Ano mahalaga? Relihiyon, relasyon. After 17 years, okay, nakilala ko ang Panginoon. Tinanggap ko siya bilang tagapagligtas ng buhay ko. Yan. Nung tinanggap ko siya, nagkaroon ako ng tamang relasyon sa Panginoon, iniwan ko na yung mga barkada ko na addict. Bakit? May relasyon na ako sa Kanya eh. Nung nagkaroon ako ng relasyon sa Panginoon, iniwan ko na yung mga maling lugar. Pumunta na ako sa tamang lugar at sa tamang mga tao. Nung magkaroon ako ng tamang relasyon sa Diyos, mga kapatid, nagpe-pray na ako, marunong na ako mag-pray. Nung magkaroon ako ng tamang relasyon sa Panginoon, nagbabasa na ako ng Bible. Naintindihan nyo? Kaya kung meron kang narinig na kailangan mo ng relihiyon, that is wrong information. Mali ang narinig mo, kapatid. Kung narinig mo na hindi relihiyon ang kailangan mo tamang relasyon sa Diyos, yan ang tamang information.
na kailangan mong marinig. Okay po? Ang tanong, saan ka dadalahin ng relihiyon mo papalapit sa ating Panginoon? Kaya ako, nung nagkaroon ako ng relasyon sa Panginoon, so nabago ang life ko, na-develop ang buhay ko. Kaya kailangan na-develop po tayo. Okay? So, hindi mahalaga ang kung ano ang suot mo, kung mamahalin ba yan, kung made in Italy ba yan, made in France, ano bang sapatos mo? Crocodile? Ano bang tawag doon? Crocs ba yun? Okay, kahapon bumili ako ng native na sapatos, 2. Tinignan ko, 3,800 ang price. Pero nabili ko lang siya, 500 ang isa. Okay po. Tapos yung mga inumin na yung mga ganyan, nasa 2,000, nabili ko lang ng 200 ang isa. Malapit tayo sa kusina eh. Ang mamahal, pero mura lang natin nakuha. Okay? Kung ikaw ay kung mahilig sa made in US, made in Japan, made in Italy, made in France, okay po, tandaan mo na ang lahat ng yan ay panglabas lang. Mahalaga yung kaluluwa. Okay po. Ako made in China yung mga ko eh. Yung iba kong suot eh. Okay? Kasi ang tao, tumitingin sila. Pag ikaw ay nagre-relihiyon, ang tao tumitingin sa forma mo, sa panlabas. Pero ang Diyos tumitingin siya sa panloob. Okay? Pag nakita na maganda ang forma mo, mga signatures, wow, yayamanin. Ang relo, Rolex. Okay po. Puro made in China. Yung iba made in Marikina. Okay? Pag made in China ang mga suot mo, ay walang kwenta yan. Okay? Pero lagi mong tatandaan na hindi mo man kaya ang mga made in France, made in Italy, made in Japan. Always remember that you are made in the image of God. Palakpakan natin ng Lord. Hindi ka made in Italy, hindi ka made in France, but you are made in the image of our God. When we say we are made in the image of God, ikaw ay mahalaga. You are valuable. Nakuha mo? Kaya, sabi diyan, mapasayaman ang yaman ng mundo, kung ang kaluluwa mo naman ay mapapahamak, pinapakita ng Panginoon diyan na ang kayamanan ng mundo ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay ang ating kaluluwa. Amen po ba? Mahalaga po ang ating kaluluwa, hindi ang mga bagay ng mundong ito. Okay po. Nung ako po ay may relihiyon, siyempre gumagawa ako ng kasalanan yan. Ang kasalanan can bring us, sin have the power to bring us to hell. Okay po. Kaya nga ang sabi ng Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Pag sinabi natin kamatayan or death, hindi po yan physical death. Yung mawawalan ka na ng hininga. Ang tawag po dyan ay eternal separation. Okay, pagkahiwalay habang buhay or walang katapusan na pagkahiwalay sa Panginoon. Nakuha po natin. Yan po yung tinatawag dyan. Yan yung spiritual death. Okay po. Nung ako po ay namumuhay pa sa kasalanan, may relihiyon pa ako. Okay? Maraming sumpa ang dumarating sa buhay ko. Nag-aabang lang ako ng jeep dyan, sasapakin ako. Okay? Ang ginawa ko, pumasok na ako ng jeep, sinapak pa rin ako. Sumabit na ako, sinapak pa rin ako. Hinold up ako. Bakit? Because sin bring us, ano bang English ng sumpa? Curse, yan. Pero, nung ako ay magkaroon ng relasyon sa Panginoon, nung tinanggap ko ang Panginoong Yesus, lahat ng sumpa na yan, okay,
tinanggal ng Panginoon. Kasi alam nyo, tayo po ay nakasanla kay Satanas. Ang ating kaluluwa ay nakasanla po kay Satan. Nung ako ay hindi pa nakakilala sa Panginoon, nakasanla po ang kaluluwa ko. But when I have a relationship with Jesus, si Jesus namatay sa cross, nilinis niya ang aking mga kasalanan, humingi ako ng tawad sa Kanya, okay? Si Jesus, pumunta siya sa sanglaan. Pinuntahan niya si Satanas, sabi niya, tutubusin ko ang anak kong ito. Yan, si Travis. Dahil nakasangla siya, tutubusin ko siya. Sabi ni Satanas, anong ipang tutubos mo? Hindi pwede ang gold. Hindi pwede ang diamond. Lalong hindi pwede ang pera. Okay? Sabi ni Jesus, ang ipang tutubos ko dyan, ang aking dugo. Dahil dugo ng Panginoong Jesus, si Satan, hindi siya pwedeng mag-resist. Kasi dugo na ang pinag-uusapan dyan. Dugo ng ating Panginoon. Kaya si Satanas, wala siyang magawa, kundi ibigay kang muli sa Panginoon. Ganon ka-powerful ang blood ni Jesus. Kaya kahit ang kaluluwa mo nakasangla na kay Satanas, tawagin mo lang ang pangalan ng Panginoong Hesus, kukunin ka niya sa kamay ni Satanas. Palakpakan natin, Lord. Grabe, ano? Ganon ka-powerful ang blood. So, ang lahat ng sumpa, kapag hindi tayo nagsisi sa ating mga kasalanan, hindi natin tinanggap si Jesus our Lord and Savior, so ang kasalanan or ang sumpa, lalampasuhin po tayo ni Satanas. Okay? Ganto. Kawawa ang taong walang relasyon sa Diyos. Una, kawawa ang walang taong relasyon sa Diyos. Kawawa ang walang purpose ang buhay. Kawawa ang walang spiritual family. Kawawa ang walang alam sa Bible. Kawawa ang hindi nade-develop yung kanilang spiritual. Or hindi sila nag-grow. Kawawa po yung mga yan. Okay? Kaya ako nung makilala ko ang Lord, grabe. Yung mga barkada ko po dati na may relihiyon pa ako. Yung iba nakikita ko ngayon, baliw na. Ewan ko, baka nakikita nyo sa Australia yung mga yon. May mga baliw na ron. Sa mga barkada ko po dati yan. Yung iba naman, kita ko sila patay na salvage. Pero ako, nandito ako ngayon sa harapan nyo, nangangaral. Amen? Kasi nga, hindi relihiyon, kundi relasyon sa ating pong Panginoon. Okay. Sabi doon, at mapasayuman ang yaman ng mundo, pero ang kaluluwa mo naman ay mapapahamak. Okay? Dalawa yan soul and world. Okay po? Kaya pag hindi mo talaga nakita yung halaga, yung value ng kaluluwa mo, okay, hindi ka mag-aalay ng buhay mo sa Panginoon. Kasi ang tao, tumitingin lang po yan sa panglabas. Okay? Pero ang Diyos, tumitingin siya sa ating pong pangloob. Okay, number 1. Kung bakit mahalaga ang ating kaluluwa. Okay, meron na ba? Yan. The human soul is infinite worth beyond any earthly treasure. The human soul is infinite worth beyond a human treasure. Ang gold, walang halaga yan. Ang diamond, walang value yan. Ang black gold, wala rin value yan. Ang nagbibigay lang ng value sa mga yan, ang tao. Pero sa heaven, ang gold, alikabok lang. Sa heaven, ang diamond, tinatapakan lang. Kaya, you are valuable because you are made in the image of our God. Tignan mo yung katabi mo. Mahalaga ka pala. Sabihin mo sa katabi mo, mahalaga ka pala. Kaya wag mo sasabihin na wala kang kwenta. Hindi totoo yan. You are made in the image of our God. Hindi ka made in China, hindi ka made in France, hindi ka made in Italy.
You are made in the image of our God. Okay po? Mas mahalaga pa rin ang kaluluwa kaysa sa mga kayamanan ng ating mundo. Okay? Pangalawa, the soul is eternal and crafted in the image of God, making it valuable. Ulitin ko, the soul is eternal. Kaya nga ang soul, walang hanggan po talaga yan eh. At ginawa mula sa image ng ating Panginoon. Kaya ito ay mahalaga. Okay, sabi nila, bakit ang mahal-mahal naman ng LV? Yung Louis Vuitton. Kasi sabi ng sir, mahal yan kasi, handmade. Tsaka ginawa yan sa kasulok-sulukan ng Italy. Galing yan sa mga raw materials. Kaya mahal ang LV. Okay po? Kaya mahal din ang mga made in Italy kasi mga handmade yan. Ibig sabihin, kung yan mahal dahil handmade yan, mas mahal ang kaluluwa mo, mas mahalaga ang kaluluwa mo because you are made in the hands of God. You are made in heaven. Nung si Lord ay, yung damit mo, yung mga signatures, gawa lang sa factory yan eh. Pero ikaw ay gawa sa kamay ng Panginoon. Amen? Kumuha ang Lord ng alikabok or putik, hinulmahan niyang tao, hiningahan sa ilong, at nagkaroon ng buhay. Gumanda ka, pumogi ka because of God's breath. Okay? Ikaw ay nilikha ng Panginoon. You are made in the hands of God. Naintindihan mo? Nilikha ka ng Panginoon ng merong pag-iingat, ng merong pagmamahal, because your soul is valuable. Sabi mo, mahalaga ka, kapatid. Okay po. We are made in the image of God. We are made in the hands of God. Pero, Pastor, pango eh. May katabi ka bang pango dyan? Okay? Ganun po talaga. Kahit malaki ang ilong mo, kahit flat ang ilong mo, mahaba ang baba mo, malaki ang mata mo, malaki ang tenga mo, design ni Lord yan, mga kapatid. Wala kang magagawa dyan. You are made in the image of God. Kung malaki ang ilong mo, kung malaki ang mata mo, okay, tanggapin mo because design ni Lord yan, bagay sa iyo yan. Tignan mo yung katabi mo. Okay, ako malaki ilong ko eh. Hindi ako pango, malaki ilong ko. Okay? Sabi nila paritoke ko raw. Sabi ko, hindi ko pa paritoke ito. Palalayasin ako ng asawa ko. Dito ako minahal ng asawa ko eh. Okay, tapos papaayos mo. Okay po? You are fearfully and wonderfully made by God. You are His masterpiece. Ikaw ang perpektong ginawa ng Panginoon. Meron bang nilikha si Lord na hindi mahalaga? Diba? Lahat ng nilikha ng Panginoon ay mahalaga. Kaya ikaw ay mahalaga. You are made, ikaw ay mamahalin because you are made in the hands of God. Grabe. Pag pinintasan mo ang katabi mo, tinukso mo yan, pinipintasan mo ang ginawa ni Lord. Kaya huwag kang manunukso. Huwag kang mambubuli. Okay, ang binubuli mo si Lord, hindi yung katabi mo. Okay, number 3. The value of the human soul is enhanced by the divine origin. The value of the human soul is enhanced by the divine origin. Yan. Pag sinabing divine origin, we are God's original design. Nakuha nyo? Ang original talaga ng design ng Lord sa atin, nung nilikha po niya si Eva at si Adan, nilagay niya sa Garden of Eden. Okay. Ang Garden of Eden is a place of abundance. Yan. Garden of Eden is a place of blessing.
Kasi yan yung original na design ng Lord. Ang original na design ng Panginoon, pakinabangan natin ang lahat ng nilikha ng Diyos. Wala ka hindi ka na magle-labor. Kasi may favor ng Lord eh. Okay, kakainin mo na lang. Susunod ka lang sa Panginoon. Ang original na design sa atin ng Lord, tayo po ay mabuhay ng masagana. Mabuhay tayo na ang pagpapala ng Diyos ay nag-overflow sa buhay natin. But because of Eve and Adam's sins, because of their disobedience, inalis sila doon sa place of abundance. Kailangan na nila ngayon mag-labor. Mag-labor. Okay po? Kaya, para makabalik tayo sa Garden of Eden, we need to accept Jesus Christ as our Lord and Savior para yung sumpa ay mawala na po sa ating mga buhay. Naiintindihan po ba natin? Hindi po ang origin natin tayo ay galing sa unggoy. Sino niwala dito na ikaw ay galing sa unggoy? Di ba? We are made in the image of God. Kaya ang kaluluwa, hindi mo pwedeng pabayaan. Sabi mo, wag mong pabayaan ang kaluluwa mo. Physically, mataba ka, malaki ang katawan mo, pero spiritually, payatot na yung kaluluwa mo. Gusto niyo bang layasan kayo niyan? Kayo rin. Kayo rin ang mahihirapan. Pag nilayasan kayo ng kaluluwa, pag nilayasan yung ating katawan, kasi hindi naman natin finipid yan eh. Okay? Pang-apat, Jesus sacrificed Himself to redeem the soul by His blood. Jesus sacrificed Himself to redeem the soul by His blood. Kaya mahal ang kaluluwa kasi ang pinangtubos ng Diyos hindi gold, hindi diamond, hindi pera, ang kanyang banal na dugo. Okay? Alam niyo ba na kapag tayo ay lumalapit sa Diyos, kunyari makasalanan ka, okay? Tinanggap mo ang Panginoon, hinugasan ang iyong mga kasalanan ng banal na dugo. Kapag lumapit tayo sa Diyos, hindi ang kasalanan mo ang nakikita, kundi ang dugo ng kanyang anak. Kaya tayo nakakalapit sa Panginoon because the blood of Jesus, His only Son, iyan yung nananalaytay sa ating katawan. Hindi na dugo natin. Dugo ng ating Panginoong Jesus. Kaya ang Panginoong Jesus po ay ang tunay na Kristiyano ay meron pong DNA. Okay? Ibig pong sabihin ng DNA, dugo ng anak. Dugo ng anak, dugo ni Jesus Christ. Ang ibang DNA naman, di na ako. Why? Kasi si Kristo na yung nabubuhay sa'yo. Hindi na ikaw. Ikaw ay patay na. At si Kristo na ang nabubuhay. Alam nyo, si Satanas, may sarili din siyang DNA. Meron din siyang blood. Okay? Ang DNA ni Satanas ay dugo ng aswang. Ang aswang po sa Bible, rebelde. Why? Si Lucifer po ay nagrebelde sa Panginoon. Kaya hinagis yan. Nakuha nyo? Kaya ang DNA ni Satan ay dugo ng aswang. Kapag nagre-rebelde ka sa leader mo, nagre-rebelde ka sa church, nagre-rebelde ka sa ating bansa, nagre-rebelde ka sa parents mo, ang dugong nananalaytay sa'yo ay dugo ni Satanas. Dugo ng aswang. Dapat meron tayong dugo ng anak ni Jesus Christ. Okay po? Kaya, nung pinangtubos ni Jesus yung kanyang dugo para sa atin, si Satanas wala siyang magawa. Bakit? Dugo na ng anak yun eh. Hindi siya pwedeng hindi dyan pumayag. Okay po? Kasi yung dugo na yan ay banal. Okay po?
Kaya tayo, dapat ang dugong nananalaytay sa atin, dugo ng ating Panginoon. Meron pa akong pamangkin na nahulog po siya sa puno, mataas, nabali yung dito niya. Okay? Ito yung pinakamatibay na part ng ating mga buto. Nabali po yon. So 3 months siya sa hospital, sa abang lugar yon, orthopedic. Okay? Nung ooperahan na siya, kailangan niya ng dugo. Okay? 6 na tao ang kailangan para mag-donate ng dugo. So kasama ako sa 6 na yon. Alam niyo, 6 kami. Yung 5 reject, ako lang ang pumasa. Bakit? Kasi may mga diabetes yung iba eh. Yung iba naman, mga hepatitis A, hepatitis B. Pero yung dugo, okay, nakarapat-dapat, yun lang talaga ang pwede. At ang dugo ng ating Panginoong Hesus, ang siya lamang karapat-dapat na pangtubos ng ating mga kasalanan, kasi yun lang ang walang kasalanan. Nakuha po natin, hindi pwede ang dugo ng hayop, hindi pwede dugo ng kambing, dugo ng tupa, dugo lamang ng ating Panginoong Hesus ang karapat-dapat. Pangtubos sa iyong kaluluwa. Si Jesus namatay sa cross because of your souls. Okay, wag natin pahalagaan yung katawan natin. I mean, hindi ko naman sinabing wag pahalagahan kasi importante pa rin na alagaan natin yan eh. Okay? Ang isipin mo lagi, mas mahalaga ang iyong kaluluwa. Naintindihan po natin? Kahit pakainin mo yan ng masasarap, mabubulok yan eh. Kahit gasusan mo yan ng libo-libo, walang kwenta yan. Okay? Yung mga signature nga na damit eh, binibili mo kahit 50,000. Okay, sapatos, 30,000 binibili mo. Okay? Binabalyo mo yung mga bagay sa mundong ito. Pero pag sinabi ng leader, may training tayo, magkano? 200. Ang mahal naman. 30,000 nga binibili mo eh. So pinapakita lang dyan, ang binabalyo mo, yung mundong ito, hindi ang kaluluwa mo. Grabe. Grabe na ito mga kapatid. Kaya pag hindi mo nakitang mahalaga ang kaluluwa mo, okay, gagawa ka ng mga bagay na against sa kalooban ng Panginoon. Yung katabi mo may kaluluwa yan. Okay. Doon po sa mga matatagal na, it is our time to share the good news. Kasi may kaluluwa ang family mo. May kaluluwa ang mga kaibigan mo. Lahat yan pupunta ng impyerno kapag hindi mo yan nabahaginan ng salita ng Panginoon. Mahalaga po ang kaluluwa niyan. Okay? Panglima, gaining the world but losing the soul is pitiful exchange. Makuha mo man daw ang yaman ng mundo, kung mapapahamak naman ang iyong kaluluwa, ikaw ay kaawa-awa. Okay? Biruin mo, mas mahalaga sa iyo ang bagay ng mundong ito kaysa sa iyong kaluluwa. Mali ang pagkakarinig mo, kapatid. Kung mahalaga ang bagay sa mundong ito at hindi mahalaga ang kaluluwa mo. Wrong information po yan. Okay? Kaya ang tamang information po, ang kaluluwa po ay mahalaga. Nakuha po ba natin? Lagi mong isipin na ang tunay na ikaw yung kaluluwa. Ano ang mahalaga sa bahay? Yung structure o nakatira? Yung nakatira. Mabubulok ang bahay kung walang nakatira. Ang katawan mabubulok kung wala ang kaluluwa, kung wala ang espiritu. Yan ang haharap sa Panginoon. Okay po, yan ang pupunta sa hell. Kaya kung hindi natin tatanggapin ang Panginoong Hesus bilang tagapagligtas natin at hindi natin pinagsisihan yung ating mga kasalanan, tayo ay pupunta sa impyerno. Okay po? Pang-anim, losing one's soul is irreversible and inexcusable, especially since salvation through Jesus is available. Pag hindi mo inavail, yan. Pag hindi mo inavail ang inaalok ng Diyos na kaligtasan, okay,
sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon, we are saved not by our good works or dahil mabait tayo, but we are saved by the grace of God through Jesus Christ. By the grace of Jesus Christ, through our faith in Jesus Christ. Okay? May nabasa ba kayo sa Bible na pag mabait ka, papasok ka sa langit? Wrong information yan. Okay? May nabasa ba kayo sa Bible kapag gumagawa ka ng mabubuti, nagdo-donate ka ng pera sa mga simbahan, may nabasa ba kayo na ikaw ay maliligtas? Wala. Ang sinasabi ng Bible, we are saved by the grace of God through our faith in Jesus Christ. Okay? Losing one's soul is irreversible and inexcusable, especially since salvation through Jesus is available. Kapag ikaw po ay napunta sa impyerno, hindi mo na mababago yun. Pastor, ano ba ang impyerno? Ang impyerno po, sa impyerno, wala na po si Lord dyan. Okay? Sa impyerno, wala na ang Panginoon. Kaya pag napunta ka sa hell, kahit manalangin ka ng manalangin, kahit sumigaw ka ng sumigaw, Panginoon, tulungan mo ako. Dahil sa sobrang hirap mo, okay, kahit ilang araw ka magsisigaw dyan, wala nang tutugon sa iyo kasi wala na ang Panginoon dyan. Wala na pong Diyos sa impyerno. Kaya kahit anong pagsisisi pa ang gawin mo, wala ka nang magagawa. Okay? Irreversible na yan. Hindi mo na mababago ang kalagayan mo. Alam niyo ba sa hell, wala ng light? Because Jesus is the light of the world. Sa hell, wala na ring air. Because Jesus is the breath of our life. Sa hell, wala na ring water. Because Jesus is the living water. Sa hell, wala na rin pagkain. Because Jesus is the bread of our life. Kaya kahit anong iyak pa ang gawin mo, kahit lumuha ka pa ng laba sa impyerno, hindi ka na didinggi ng Panginoon kasi wala na ang Diyos dyan. Ibig sabihin niyan, that is irreversible. Kaya pag ikaw ay namatay na hindi ka ligtas, napunta ka sa hell, hindi ka na makakaalis dyan. That is irreversible. Hindi mo na mababago ang sitwasyon mo. Kaya si Lord nagbibigay ng chance sa atin, okay, para hindi tayo mapunta sa lugar na yan. Kasi napakainit sa lugar na yan. Ang kaluluwa dyan, wala ng kamatayan. Okay po, yan talaga ang tunay na kamatayan. Pag sinabi natin kamatayan, eternal separation from God. Walang katapusang pagkawalay sa Panginoon. Walang katapusang paghihirap. Nakuha po natin? So yan po ang ibig sabihin yan. Pastor, kaya po hindi ako nag-church kasi ayokong makita yung isang tao dyan na iinis ako dyan. Pag yan ang excuse mo, pag nasa impyerno ka na, ang tawag po dyan, inexcusable. Hindi mo pwedeng gawing dahilan yan. Pastor, ay Lord, kasi po sa church, ipokrito ang mga tao dyan. Hindi mo yan pwedeng idahilan pag nasa impyerno ka. That is inexcusable. Lord, busy ako eh. Okay, marami akong trabaho. That is inexcusable. Lord, wala kasi akong time. Hindi mo yan pwedeng idahilan. Lord, kasi nag-date kami ng jowa ko eh. That is inexcusable. Wala ka nang pwedeng idahilan. Wala ka nang pwedeng i-excuse sa Lord pag nasa impyerno ka na. Hindi na mababago ang sitwasyon mo. Hindi ka na pwedeng iligtas ng Lord kasi dito pa lang, okay, binigyan ka na ng chance ng Lord para hindi tayo mapunta sa impyerno. Pero kung hindi mo pinahalagahan ang iyong kaluluwa at mas pinahalagahan mo ang katawan mo, hindi ang kaluluwa mo ang tunay na ikaw, that is irreversible and inexcusable.
Nakuha po natin? Naiintindihan po natin? Ang kaluluwa, wag mo nating iismulin ang ating mga kaluluwa. Okay? Sino rito nangangako ka, Pastor, bago mag-end ang December ng 2024, magdadala ako ng kaluluwa. Sino rito makikipag-covenant ka sa Lord? Ang i-recommend ko sa inyo, yung kaluluwa ng parents nyo, ng mga kapatid nyo, ng mga mahal nyo sa buhay. That is the best offering to the Lord. May mga kaluluwa yang mga yan. Hindi pwedeng ikaw lang. Grabe naman tayo. Makasarili na tayo niyan. Okay po? Kasi pastor, wala akong time eh. Bisa ako sa pag-aaral eh. Inexcusable po yan pag nasa impyerno ka na. Okay po? Pero pastor, mabait naman ako eh. Walang nakasulat sa langit, ipapasok ka sa heaven kapag ikaw ay mabait lang. Okay? Ang requirements ni Lord, alam niyo anong requirements ni Lord? Ikaw ay magkaroon ng tamang relasyon sa ating Panginoong Hesus. I-avail mo. Okay, yung ino-offer niya na buhay na walang hanggan. Hindi relihiyon. Nakuha ba natin? Hindi relihiyon. Kundi relasyon sa ating Panginoon. Okay po? Paano yan? Mas pinili mo ang pleasure ng mundong ito kaysa sa kaluluwa mo. Kaya ang pleasure, ang kasalanan, have the power to bring you to hell. Okay. Ang sabi ng James 5:20, sino mang daw tumulong sa isang makasalanan, pabalik sa Diyos, siya ay nagliligtas siya ng kaluluwa sa kamatayan at nakakapawi ng maraming kasalanan. Tindihan, ulitin ko ha. Sino mang tumulong sa isang makasalanan, pabalik sa Diyos, nagliligtas siya ng kaluluwa sa kamatayan at nakakapawi ng maraming kasalanan. Alam niyo ba na 125 million ang populasyon sa Pilipinas? 13% may relasyon sa Panginoon. 87% walang relasyon sa Diyos. Pero kung ikaw ay mangangako sa Panginoon na itong bago matapos ang December ng 2024, Lord, magdadala ako ng kaluluwa sa inyong paanan. Okay, yung mga dadalhin mo, aalisin ng Panginoon yan sa 80% at ililipat yan sa 13% na may mga relasyon sa Panginoon. Pabawas ng pabawas ang 87% hanggang mawala na. Kung tayo ay magdadala ng kaluluwa sa harapan ng ating Panginoon. Hindi totoong sa basura lang may pera. Sa kaluluwa may pera din. Kasi ang pinangbayad ng Diyos dyan ay kanyang dugo. Nakuha po natin, mahal ang kaluluwa. Kaya tayo po ay mangangaluluwa. Ngayon, mamaya na nga lang. Mamaya ko lang sasabihin. Okay, Luke chapter 19 verse 10, but the Son of God came to seek and save the lost. Kapag sinabi nating seek, ikaw ay hinahanap, ikaw ay pinaghahanap, ikaw ay wanted. Dahil ikaw ay merong atraso, ikaw ay nagkasala, kaya ka hinahanap. Kaya ka hinahanap kasi kailangan mong isave. Nakuha po natin, tayo ay hinahanap ng Panginoon kasi meron tayong atraso sa Kanya. Okay po? Kaya kung ikaw ay magdadala ng kaluluwa sa Panginoon, okay po? Kita niyo yung prodigal son? Grabe. Nung siya ay bumalik sa tatay niya, humingi siya ng tawad. Okay, ang tatay nagpa-party. Gumastos ang tatay niya.
Okay? Ang kaluluwa, ginagastusan. Pag mag-i-invite ka, gastusan mo. Pastor, wala akong pamasahe. Pamasahihan mo. Huwag kang kuripot sa kaluluwa. Magkakaroon lang ng tunay na value ang pera mo kapag ito ay ginastos mo sa kaluluwa. First Timothy chapter 2 verse 4, ibig niyang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. Okay, ang populasyon po natin ay 125 million ang kailangang masave. Come to the knowledge of truth. Dati puro kasinungalingan ang naririnig mo. Dati puro kasinungalingan ang lumalabas sa bibig mo. But when you know the truth, and the truth will set you free. Bago po tayo i-conquer, bago po tayo sakupin ng mga Kastila, ang mga ninuno po natin ay sumasamba sa anito. Kaya meron tayong anito in. Okay? Sumasamba tayo sa mga anito. Pero nung dumating po ang mga Kastila, okay, sinakop nila tayo, ang tawag diyan mga conquistador, mga mananakop. Okay? Kapag ikaw ay mananakop, kapag ikaw ay conqueror, okay, pag pumunta ka sa isang bansa, sasakupin nyo, ide-develop nyo yung country na yan. Babaguhin nyo yung lingwahe ng bansa na yan, babaguhin nyo yung lingwahe ng mga tao, babaguhin nyo yung kultura ng mga tao, babaguhin nyo rin yung mindset ng mga tao. If you allow Jesus Christ to conquer your life, ide-develop ka niya. Ako po, natuto akong magbasa grade 5. Kasi ko, late bloomer ba tawag yun? Late blooming. Late bloomer. Okay, yung edad ko hindi tama sa utak ko. Okay po. Nung na-conquer ako ng Lord, nung binigay ko yung buhay ko sa Kanya, dinevelop ako ng Panginoon. Kaya ako nandito sa harapan nyo ngayon. Okay? Kapag kinangker ng mga Kastila ang Pilipinas, binago nila ang lingwahe. Kapag kinangker ka ng Lord, babaguhin rin yung lingwahe mo. Dati nagmumura ka. Pero ngayon, nasasabihin mo na, bro, pagpalain ka ng Lord. Sis, maging pagpapala ka, maging matagumpay ka. Kasi kinakonquer din yung ating mga dialect, yung ating mga lingwahe. Okay po? Ikakonquer din yung mga kultura natin because si Lord meron siyang heavenly culture. Dati hindi ka nagpe-pray, dati hindi ka nagde-devotion, dahil na-conquer ka ng Lord, pinakonquer mo yung life mo sa Kanya, okay, meron ka ng heavenly culture. Nagpe-pray ka na, nagbabasa ka na ng Bible, nagwi-win ka na ng kaluluwa. Ezekiel 18:4. Akin ang buhay ng lahat ng tao, maging sa ama o sa anak, at ang kaluluwang nagkasala ay mamamatay. Biruin mo ha. Ang nanay mo, ang tatay mo, ang anak mo kay Lord. Lahat ng mga nagkasala na kaluluwa, mamamatay. Okay po? Kaya dapat ang buhay natin may purpose po talaga. Walang bago ngayon, patatanggapin ko sana. Sa mga luma na lang, okay? It's time for us to share the good news. Hindi mo kailangan ng marami. Madala rito. Kahit isang kaluluwa lang. Tatanungin ko kayo, bakit thousands of angels ang nagse-celebrate kapag may isang kaluluwa o may isang makasalanan na bumalik sa Panginoon? Bakit thousands of angels ang nagse-celebrate? Ayaw sumagot? Sagutin ko na. Okay, bakit thousands of angels ang nagse-celebrate?
Kasi po, masaya ang kanilang boss. Masaya ang Panginoon. Sila nahawa lang ng kasayahan na yon. Kung gusto mong mapaligaya si Lord, bring soul to His feet. Okay po? Okay, ngayon, tuturuan ko naman kayo kung paano mag-win ng soul. Strategies for soul winning. Okay po? Ang strategy ni Pastora Sara, okay, sa Christmas party, dadalhin natin yung mga outreach, okay? Magdadala tayo ng mga bago. Okay, ang first strategy for soul winning, prayer must be integrated regular in your outreach. Ang prayer daw ay kailangan natin ginagawa regular sa ating mga outreach. Okay, ang effective na leader, prayerful. Ang defective na leader, hindi siya prayerful. Okay po? Yan din po ang isang requirements ng leader. Dapat prayerful ka. Pangalawa, engagement. Ayan. Dapat meron po tayong engagement sa mga outreaches, mga activities. Okay po? Sabi ni Pastor, ang lahat ay magdadala ng tigi-isang kaluluwa before the end of this year. Okay? Yun ba ang strategy ni Pastora? Kung yan ang strategy ni Pastora, mag-i-engage ako, Pastor. Magdadala ako ng isang kaluluwa. Nakuha po natin, because yan yung strategy, kailangan mag-engage po tayo. Pastor, bakit isang kaluluwa lang? Hindi ba pwedeng bring all you can? Parang it all you can lang, ano? Eh, kung kaya mo magdala ng marami, why not? Di ba? Pero kung hindi mo kaya magdala ng marami, kung kaya mo lang dalawa, isa, walang problema. Isang kaluluwa sa isang taon, baka magkaroon na po tayo ng third service dito. Kung tigi-isa lang tayo, mapupuno tong simbahan na to. Okay po. Magkakaroon tayong third and fourth service. Okay. Okay, bring your family to Jesus. Pangatlo, financial training or financial planning pala. Financial planning. Sa pag-win po ng kaluluwa, okay, kasama ang bulsa. Kasama ang packet. Okay? Kapag mag-i-invite ka, siyempre, ililibre mo ng pamasahe yan. Pastor, walang pamasahe. Sige, ililibre natin ng pamasahe, sagot ko na. Pastor, wala akong pangkain. Pakakainin kita sa Jollibee. Amen ba? Masave lang ang kaluluwa niyan. Si Kristo namatay, hindi para sa katawan, kundi para sa kaluluwa. Ang kaluluwa, mahal. Okay, pag mag-win tayo sa soul winning, asahan nyo na, kasama na yan sa plano ang inyong mga budget. Sa ngayon, abonohan mo muna. Ano ang Tagalog ng abono? Ano ang English ng abono? Ano ang English ng abono? Fertilizer. Okay? Pine-fertilize mo muna ang iyong financial. One day, ikaw ay mag-harvest. Mag-abono ka muna. Okay? Lahat ng nag-aabono. Okay? Bibigyan ka ng maraming pera ni Lord para bumili ng kaluluwa. Kasi binili tayo ni Lord ng kanyang dugo. Ang pera mo magkakabalyo lang yan kung gagastusin mo sa pagbili ng kaluluwa. Kung meron kang lumang sasakyan at ginagamit mo sa pagwiwin ng kaluluwa, bibigyan ka ni Lord ng bagong sasakyan. Okay? Kung bago naman ang sasakyan mo at hindi mo ginagamit panghakot ng kaluluwa, huling sasakyan mo na yan. Yung sasakyan namin ni Pastora Lindsay, kahit ang putik sa Munting Dilaw, grabe. Sabi ko, Lord, bahala ka na. Basta gagamitin namin sa pangangaluluwa. Pag ginagamit mo ang kotse mo pang kaluluwa,
Hindi lang yan ang huling kotse mo. Dadagdagan pa ni Lord yan. Okay po? Kapag ikaw ay nag-aabono sa kaluluwa, kung ikaw ay nangungupahan, tapos ginagamit mo yung bahay mo sa pangangaluluwa, bibigyan ka ni Lord ng sariling bahay. Kung ang bahay mo naman bulok-bulok na, pero ginagamit mo sa mga pangangaluluwa, bibigyan ka ni Lord ng pera pang renovation ng bahay mo. Amen? Sinong gusto ng ganon? Pero kung may sarili kang bahay, hindi mo ginagamit pangangaluluwa, huling bahay mo na yan. Okay po? Kaya ang gusto ng Lord, okay, para i-bless tayo ng Panginoon, mag-abono muna tayo. Mga kapatid, sabihin mo sa katabi mo, huwag kang kuripot. Pag hindi ka kuripot, okay, ibibigay ni Lord, pagpapalain ka ng Panginoon. Kung ikaw, negosyante ka, ang negosyo mo, ibibless ng Lord yan. Kasi ginagamit mo yan pangangaluluwa. Kung wala kang trabaho, bibigyan ka ni Lord ng trabaho. Dahil kahit wala kang trabaho, nag-aabono ka muna para sa kaluluwa. Kasi nakikita mo, ganong kahalaga ang kaluluwa. Kaya kayong mga negosyante rito, humanda kayo kasi ibubuhos ni Lord ang pagpapala sa inyo kasi ang lugar na ito bibilihin na natin. Kayo ang gagamitin ni Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Ito magiging parking area na lang. Yung second floor ang ating magiging church. Ang third floor ang ating whole court. Sports area. Pero mga ngaluluwa muna tayo. Mag-aabono muna tayo. Okay? Alam niyo sa Munting Dilaw, abono kami dyan ni Pastora Lindsay, sila Angel, abono yung mga yan, sila Jenna, sila Kuya Ruel, abono yung mga yan. Why? Kasi para sa kaluluwa eh. Ganon kahalaga ang kaluluwa. Grabe ano? Tapos ayaw natin mga luluwa. Kapag hindi mo talaga nakita yung value ng kaluluwa, okay, magre-rebelde ka. Magmamatigas ka, lalaban ka, manunuwag ka. Kasi hindi mo nakita yung value ng soul eh. Pero kung makita mo yung value ng soul, kahit wala kang pera, mga ngaluluwa ka pa rin. Walang pera, di maglakad tayo. Hindi hadlang ang pera. Kung nakikita ni Satanas, ang pera lang ang kahinaan mo, lagi kang walang pera. Tandaan mo. Okay? Kaya ngayon, okay lang ba mag-abono muna tayo? One day mag-harvest na po tayo. Amen? Okay? Kung ikaw ay nasa mababang posisyon, ipopromote ka ni Lord sa mataas na posisyon. Nakuha po natin. Kaya kung wala kang pang paaral, mag-abono ka muna. Si Lord ang magpapaaral sa'yo. Okay, pang-apat. Ano ba yung pang-apat? Discipleship. Putting man's life back into order. Okay. Pag nagdi-disciple ka, nakita ng disciple mo na nagdi-disciple ka, sila rin magdi-disciple. Kung ano ang puno, yun din ang bunga. Okay, panglima, last, encourage them to participate. Okay po. Ganito po yan, ano? Na-invite mo, ginastusan mo na, pinakain mo sa Jollibee. Okay? Pag na-open ang bibig, ma-open din ang puso. Ang isda na huli sa bibig. Okay po. So mga Pilipino, sasamahan ka niyan, basta pakakainin mo yan. Okay po. Engage, encourage and participation. Okay, pag in-invite mo, sasama sa yan, magiging attender yan, tapos magiging member, magiging cell leader, magiging network leader, hanggang siya na mismo ay magiging leader na. Okay po. Tayo po tayong lahat.
Pwedeng pakitugtog nung ano, pakiplay nung ano. Mga kapatid, kung ikaw ay matagal na sa Lord, ito yung panahon to share the gospel. Kasi yung kaluluwa po ay mahalaga. Kailan pa'y bibigay ang buhay mo't lakas? Yung mga nakakaalam po ng ano, kanta po tayo. Nagbigay sa'yo ng Buhay na wagas. Ang pangalan niyang banal kailan tataniyan. Kung wala ng pagkakataon, patuloy na ang kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas. Ang pangalan niyang banal kailan tataniyan. Kung wala ng pagkakataon, patuloy na ang lahat. Kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, kailan pa? Okay, yung message po ng awit, kailan pa po tayo maglilingkod sa Panginoon? Kung tayo ba ay wala ng lakas, kung tayo ba ay may mga karamdaman na, kapag tayo ay wala ng kakayanang maglingkod sa Lord, kailan pa tayo? Hindi tomorrow, hindi next week. Today, okay po, ngayon po, i-surrender na natin yung buhay natin sa Panginoon. For the sake of the soul, the value of soul. Kapag hindi mo nakita yan, hindi ka magbibigay ng buhay mo sa Lord. Amen po. Kung meron ka mang mga bagay sa buhay mo na hindi mo na ibigay sa Lord because of your fear, because you have a rebellious spirit, ask forgiveness to the Lord. Tatawarin ka niya. Hindi pa huli ang lahat, mga kapatid. Kailangan ni Lord maging part ka ng paglaganap ng kanyang kaharian dito sa lupa. Mahal tayo ng Panginoon. Hindi siya tumitingin sa nakaraan mo, kahinaan mo. Kung wala ka ng mga bagay na yan, no, ang mahalaga sa Lord yung kaluluwa mo. Mahalaga sa Lord na tayo rin ay nagbuwin ng kaluluwa.
You are made in the image of God. You are made in the hands of God. Huwag mong ipagdamot yung buhay mo sa Panginoon dahil siya ang gumawa sa iyo. Dahil siya ang lumikha sa iyo. Kung iyan ay ibibigay mo lang sa mundong ito, mali ang binavalue mo. Mahalaga pa rin ang kaluluwa mo. Panginoon, salamat sa umagang ito. Lord, ang kaluluwa kung saan ikaw ay namatay, sinacrifice mo yung buhay mo. Tinubos mo kami, Panginoon, hindi dahil sa physical, dahil sa kaluluwa, Panginoon. Dahil ito ang tunay na kami. Ito yung magsasuffer, Panginoon. Ito yung maghihirap, Lord God. May mga family kami na hindi pa nakakilala sa inyo. May relihiyon sila pero wala silang relasyon. It is the time, Lord, para ma-win po namin sila. Marami pong salamat, Panginoon. Thank you. Bless everyone. Alisin mo yung takot, palitan mo ng pananampalataya at pagmamahal. Thank you. These are our prayers in Jesus' name. Amen. Amen. Pakpala din ng Lord. Sige, po na tayo.